Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayong araw ay pinamagatan ko pong Mercy for the Enemy. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito at ang kanyang patuloy na pagsubaybay ang sumaatin at nanawa kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kahapon po at nung nakalipas pang araw ay tinalakay natin ang buhay ni David. Ano po, yung kanyang mga foolish actions, yung kanyang mga maling pagpapasya na humantong sa kanyang mga suliranin sa buhay. Akala po natin kasi mga kapatid, ang isa sa biggest blunder ni David ay yung pakikiapid niya kay Bathsheba. Pero prior to that, bago pa siya naging hari, ay napakarami na rin ng mga pagkakamali sa buhay niya na dapat ay nagturo sa kanya na kung hindi siya magre-rely o magtitiwala sa Diyos ng higit, ay wala siyang kahihinatnan sa kanyang buhay. Tanging lagi nakasalalay sa biyaya, sa pag-ibig, sa kahabagan ng Diyos ang mga nagaganap sa buhay ng bawat isa. At si David ay natutunan ang bagay na ito. Kaya nga marahil si David ay tinawag sa Bible na a man after God's own heart. So bilang pagpatuloy po ng ating pag-aaral sa buhay ni David, ay ituloy po natin ang pagbabasa. At atin pong pupuntahan na yung chapter 30 verses 11 to 15. Kahapon po ay ating tinalakay yung chapter 30. Actually, chapter 29. Kung napapansin niyo pag ganong-ganon po tayo ng pag-aaral, kasi na-engross po ako masyado sa buhay ni David. Kaya kung inyo pong mapapansin bilang mga taga-subaybay sa Tinig ng Pag-asa, ay tinatalakay ko po ang buhay na ito ni David. Paano siya na-criticize ng kanyang mga kasama? Naaalala niyo po ba? Balik-aral tayo saglit. Noong hinahabol na po siya ni Haring Saul at pinagtatangkaan siyang patayin, ay isinama niya ang 600 men. May mga sumama sa kanya. At itong mga taong ito ay lubos na nagtiwala sa kanya na dadalahin sila ni David sa isang lugar kung saan sila ay magiging ligtas. Ang mabigat, saan sila dinala ni David? Dinala sila ni David sa lugar ng mga kaaway, to the land of the Philistine. Ang dahilan marahil ni David, doon hindi sila hanapin ni Haring Saul, kasi lugar yun ng mga kaaway, and that is probably the last place that David would go. Pero ano po nangyari? Doon nga po din nila ni David, nakipagkasundo po siya sa mga kaaway sa Pilisteo, at nagpaalipin po siya kay Achish. Sabi po talagang ginawa siyang alipin ni Achish. At ang sabi ng Bible he will be a servant of Achish for life. Yun po ang sabi doon. So, paano yung isang future king, yung isang tao na pinangakuan na magiging hari, ay bumagsak sa ganong predicament, sa ganong sitwasyon. At because of his desperate action, nakipag-alyansa nga po siya sa mga kaaway, naging kaaway po siya mismo ng kanyang sariling bayan. Kaya alam naman natin ng digmaan sa pagitan ng mga Philistine at ng mga Israelita, saan kakampi ngayon si David? So basically, kakampi siya talaga sa kaaway ng Israel. Naging kakampi po siya ng mga Filisteo. Pero nakita po natin sa pag-aaral natin kahapon, kahit yung mga commander at mga general ng mga Philistine ayaw pagtiwalaan si David. Paano natin pagtitiwalaan yan? Dati nating kaaway yan. Kung yung mga kaaway ni David ay hindi nagtiwala sa kanya, kakaiba naman si David. Talagang buong puso, ipinagkatiwala na niya sa kanyang mga kaaway ang buhay ng kanyang pamilya, ang buhay ng kanyang sambahayan at ng kanyang mga tauhan. Talagang willing silang sumama sa digmaan para labanan ang bansang Israel. Pero ibinigay sa kanya ni Achish yung lupain ng Siklag. At doon sila pinatira, doon sila pinanahan sa lupain yon. Subalit, alam naman natin na hindi lang naman Filisteo ang kaaway ni David. Na andyan yung mga Amorites, yung pang mga iba pang mga bansa.
At ang ginawa ni David doon sa lugar na yon, dahil sa kanyang pakikipag-alyansa sa kaaway, nahawan rin siya ng buhay ng mga taong ito. Dati po, hindi pumapatay si David for the purpose of killing. Hindi po siya pumapatay para sa pagnanakaw. Hindi siya pumapatay para sa pagkuha ng mga plunder. Pero nung nandun na po siya sa lugar ng mga kaaway, naging ganun na rin ang buhay niya. Marami pong mga pinatay si David, babae, lalaki, mga bata, wala siyang itinira. At kinukuha niya ang mga kayamanan nito. At nakita po natin yan sa pag-aaral natin kahapon, na talagang naging mamamatay tao si David because of his wrong action. For being an ally to the enemy, nahawa na rin siya sa buhay ng mga taong ito. So dahil po doon ay tumutulong na nga siya at nakikipag-isa sa mga kaaway, iniwanan niya ang kanyang mga mahal sa buhay doon sa Siklag at sumama po sila sa digmaan laban sa Israel. And without David knowing, habang nandun sila sa pagsama sa mga kaaway, yun naman mga Amorites, nilusob ang Siklag kung saan nandun ang kanyang pamilya at ang mga bata at babae. At ang ginawa po ng mga Amorita, kinuha nila ang pamilya ni David, ang kanyang mga kababaihan at mga bata, habang yung mga lalaki ay nasa digmaan. Pagbalik po nila, natagpuan po nila yung kanilang kampo, wasak. No? Wala na lahat ang kanilang ari-arian dahil dinala na nga ito ng mga kaaway. Sa galit ng mga lalaki na kasama ni David, dahil ang kanilang mga mahal sa buhay ay napahamak, kinuha ng mga kaaway, ay gusto nilang batuhin na si David. Because of your wrong decision, because of what you did, because we followed you. Anong sabi? Babatuhin nila si David. Pero si David hindi siya kumibo. What he did, he cried to the Lord. In desperation, he prayed to the Lord. Pinakuha niya yung ipad at doon he consulted the Lord. He prayed to the Lord and the Lord spoke to him again. At ang sabi ng Diyos sa kanila, habulin ninyo dahil hindi naman patay pa ang inyong mga mahal sa buhay at tiyak na aabutan ninyo. So, yun po yung mensahe natin kahapon. Yun po yung ating pinag-aralan. Ngayon, tuloy natin. Ano ba ang nangyari? No? Yung context po ng ating mga talata, David and his men are now pursuing yung mga Amalekites, yung mga Amalisita, who destroyed their homes and took their families captive. Habang sila'y naglalakbay, they encounter a man. So, ito na po yun, atin pong basahin. Yan. They found an Egyptian in a field and brought him to David. They gave him water to drink and food to eat, part of a cake of pressed figs and 2 cakes of raisins. He ate and was revived, for he had not eaten any food or drunk any water for 3 days and 3 nights. David asked him, "Who do you belong to? Where do you come from?" He said, "I am an Egyptian, the slave of an Amalekite. My master abandoned me when I became ill 3 days ago. We raided the Negev of the Kerethites, some territory belonging to Judah and the Negev of Caleb, and we burned Siklag." David asked him, "Can you lead me down to this raiding party?" He answered, "Swear to me before God that you will not kill me or hand me over to my master, and I will take you down to them." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Para po sa ibang mga mangangaral, hindi na po masyadong pag-uukulan ng pansin ang senaryong ito at marahil they will go to the next chapter para pag-aralan ang buhay ni David. Marahil they will just go directly doon sa pagbawi na ng kanyang mga mahal sa buhay at doon sa pagbabalik ng mga ito sa lugar na dapat nilang kalagyan. Pero bago dumating yung pagbawi, bago dumating yung panahon na papatayin ni David yung kanyang mga kaaway, sa pagitan nun ay naglarawan ng Biblia ng isang mahalagang istorya. May isang lalaki along the way, they encounter a man who was placed there.
And probably that man was placed by the providence of the Almighty God. Hindi po ba napakagandang tingnan na ang Diyos ang siyang nag-govern talaga ng affairs ng lahat ng tao? Walang aksidente, yung lalaking yon ay may karamdaman, yung kanyang amo ay Amalekites. Ang ginawa ng Amalekitang ito, kaysa maging pabigat nga naman sa pagbibiyahe, mamamatay na rin naman tong taong ito, iwanan na lang nila sa lugar na yon. So it is part of God's plan, maybe for David, and maybe for that man. So there is more to this great story than just David and his men chasing their attackers. Gusto ko pong tingnan ang istoryang ito ng lalaking ito bilang pagpapakita ng dakilang pag-ibig at habag ng Diyos na makapangyarihan. Gusto ko pong tingnan ito, ang lalaking ito, bilang paglalarawan sa bawat isa sa atin. Pag nagbabasa tayo ng Bible, tinuruan tayo ng ilang mga pastor at ng ibang pastor na hanapin natin ang ating mga sarili sa Biblia, upang hanapin din natin ang ating Panginoon sa kasaysayan ng Biblia. Most of the time, pag nagbabasa tayo, inia-apply natin ang mga talata at ang mga karakter ng Biblia sa ating mga buhay. Doon po sa istorya ni David, ng kanyang patayin si Goliath, kapag itinuturo po ito ng mga pastor, ay inia-apply ng mga pastor si David bilang tayo. Ganun po yun itinuturo ng mga pastor eh. We need to be like David. We need to kill our giant. We need to conquer. We need to defeat our giant. And like David, we can defeat our giant. Maganda naman pakinggan, hindi po ba? Siguro po sa dami na ng sermon na napakinggan ninyo tungkol kay David at Goliath, ganun ang approach. Ganun po ang kanilang pagpe-present ng kwento na ito ni Haring David. Pero makikita po natin, it is just the story of David. How he defeat the enemy, how he prelude his way towards being a future king. Pero kung i-apply po natin ito at titingnan nga natin ang ating mga sarili sa kasaysayang ito, nasaan ba talaga tayo doon? Tayo ba talaga si David? Hindi. Kung titingnan po natin at ilalarawan natin ang konsepto ng salvation sa kwentong iyon, si David walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya si Jesus. At yung kaaway, si Goliath, siya yung enemy, siya yung kaaway, siya si Satanas. Nasan tayo doon? Kung si Jesus si David, yung kaaway ay si Satanas, nasan tayo? Tayo po yung bansang Israel. Kaya nga po ang paglalarawan ng church sa Old Testament ay ang Israelites. Yung mga Israelita na laging matigas ang ulo, naubod ng duwag, yung mga Israelitang nagtitiwala sa kanilang sariling kalakasan, yung mga Israelitang pinagpapala pero nakakalimot agad, tayo yon. So yung kwento ni David and Goliath signifying the salvation that God gave to the Israelites. By David defeating the enemy, anong nangyari? It spells salvation for the Israelites na araw-araw ay tinutukso, hinahamon at tinatakot ng kaaway na si Satanas sa katauhan ni Goliath. At narito, ang Panginoon dumating, natalo niya ang kaaway. So, ganun dapat ang analogy, hindi po ba? Pero most of the time, hindi. Sasabihin natin, tayo dapat ay maging si David. Kailangan nating patayin ang ating mga Goliath. At ganito nating patayin. Magbibigay pa tayo ng iba't ibang mga halimbawa na minsan hindi naman sinabi sa Bible. So, dito, ganun din ang ating gagawin. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, titingnan natin at hahanapin natin, nasan tayo sa kwento? Kaya pag nagbabasa kayo ng Bible, ganon, nasaan ang saving hand ng Diyos at nasaan tayo bilang ise-save ng Diyos? Pag nagbasa kayo ng Bible, hanapin nyo kung nasan talaga kayo. Minsan kasi ang gusto natin, tayo yung bida. Samantalang, if we are going to look at the scripture, wala naman talagang bida kundi ang Diyos. At siya ang laging
nagliligtas. So, sa oras na ito, merong isang lalaki, inilagay po siya ng Diyos sa oras na yon kung saan dadaan si David. Kung saan dadaan ang kanyang mga tauhan. This is a picture of a great love and mercy for the enemy. So in these verses, we can see the portrait of the Lord Jesus again in the life of David. Nakuha niyo po? Si David dito, mga kapatid, ay David. May problema, hinahanap niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Kung atin pong analyze at gagawin po nating application, makikita po natin si David larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga Amalekites, larawan po yun ng kaaway. Kinubkob, kinuha, ginawang alipin, tinangay ang mga mahal ni David. Si David naman, now pursuing. He is now the one pursuing yung kanyang mga mahal. Di ba ganun ang larawan ng langit? Ganun ang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo, yung pamilya ni David, kinuha ng kaaway, inalipin ng kaaway, pero si Jesus, sa kanyang pag-ibig sa mga mahal niyang ito, hahabulin niya ito at babawiin niya to sa kaaway. And by doing so, may mga na-encounter siya. Hindi niya mahal, hindi parte ng kanyang pamilya, pero ginawaran niya rin at binigyan niya rin ng habag. Ito yung lalaki sa ating istorya. Maganda kung ganun po natin titingnan. Bakit? Kasi pag ganoon, nakikita natin, napaparangalan natin ang Diyos. Nakikita natin na sa bawat titik ng banal na kasulatan, natatagpuan natin nasan si Christ. At nakikita natin ang ating mga sarili sa walang kakayahan, walang kapangyarihan, alipin, nakagapos, at walang magagawa sa kanyang sarili. Nakita niyo po? So, ngayon po, ganun natin titingnan. We will look in these verses the portrait of the Lord Jesus Christ and His compassion and mercy for the enemy. So, binanggit po sa talata ang isang lalaki. Ano ba ang sitwasyon ng lalaking ito? So, the man's situation, ayon sa verse 11, he was a foreigner. A stranger from the promises of God and the hope of Israel. Foreigner. Hindi siya kabilang sa bansang Israel. Hindi siya kabilang doon sa pamilya ni David na hinuli ng mga Amalekites. In fact, itong lalaking ito, hindi rin siya Amalekites. Siya ay alipin ng isa sa mga Amalekites leader. Siya po ay isang Egyptian. So, kilala natin yung mga Ehipsyo, no po? Sila po yung umalipin naman sa bansang Israel, no po, before. But dito, siya naman yung naandun sa kalagayan na siya ang slave. At slave po siya ng isang Amalekites master, nagkasakit siya, no po? At nung nagkasakit, naging pabigat na siya sa kanyang master, sa halip na patayin siya, iniwanan na lang siya. So, a stranger, hindi po siya Israelita, hindi siya bahagi, supposedly, ng pamilya ni David. Ngayon, mga kapatid, ito ang larawan ng lalaking ito. Sabi po sa verse 11, they found an Egyptian in a field and brought him to David. They gave him water to drink and food to eat. So, isang estranghero. Kung titingnan po natin yung ating mga sarili, hindi naman po tayo Israelita. Tayo po yung mga Gentiles, hindi po ba? Ano po ba yung mga Hentil? Basically, hindi tayo Hudyo at hindi tayo kabilang sa tinatawag na Jewish culture, kung saan, sabi ng Biblia in the Old Testament, ay doon naparito ang tagapagligtas. Pero makikita po natin talaga ang pag-ibig ng Diyos na hindi lamang po ito para sa mga Hudyo. At ang sabi, meron ding mga tupa ang Diyos na hindi kabilang sa pastulang ito. Tatawagin ko rin sila.
At tayo po yun. Tayo po yun, yung mga Gentile. At kung titingnan po natin ang ating mga sarili sa kwentong ito, hindi tayo Israelita. Hindi tayo pamilya ni David. Walang reason para tayo habulin at ipagtanggol at bawiin sa kaaway. Pero just like the man in the story, tayo po ay naging kasama sa kaligtasan kahit tayo'y mga taga-ibang bayan. Kaya nga kay Christ sa kanyang iglesia, wala nang Hudyo, wala nang Griego, wala nang babae, walang lalaki, walang tuli, walang hindi tuli. Kay Kristo, tayo ay iisa. Amen? Kaya itong lalaking ito, yun ang larawan natin before. That is our picture before. We are foreigner. Yan po ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2, 1 and 3. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving wrath. Itong lalaking ito ay naghihintay na lang ng kanyang kamatayan. Dahil siya ay may karamdaman, siya ay gutom na, mamaya madidiscuss pa natin yan, at siya ay foreigner sa lugar na yon. Yan po ang larawan natin before. Binabanggit din po yan sa verse 12 ng Ephesians chapter 2. Ang sabi po, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. So, hindi ba yan yun? Hindi ba tayo yan? Sabi niya, remember that at that time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel. So, hindi Israel. Ano yan? Foreigners. Ano yan? Gentiles. Hindi kabilang sa covenant of promise. Walang pag-asa and without God in the world. Yan po yung lalaking yon. At yan po tayo. Yan po ang picture ng bawat isa sa atin. Mas malupit nga, sinasabi sa John 8:44 tayo daw ay kabilang dati sa ating ama. You belong to your father. Who is that father that John is referring to? The devil. And you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and a father of lies. Yan po dati yung Amalekites, yung Amalesita, yung master ng aliping ito, ng taong ito, ng Egyptian na ito. Dati dun siya, dati yun ang amo niya. Pero nung nagkaroon siya ng karamdaman, iniwanan na siya nito. At ito po mga kapatid ay paraan ng Diyos upang makatagpo niya si David. Before ganyan po tayo, yan po ang sinasabi ni Isaiah sa 59 verse 2. Your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Ayan. So nakita nyo na po kung sino yung picture natin, kung sino yung larawan natin. So, this man's situation, he was a foreigner, an outsider, not part and excluded from citizenship in Israel. Yan po tayo. So, pangalawa, makikita po natin, hindi lang po siya a foreigner, pangalawa po, he was friendless. Saan po natin mababasa yan? Ano po? This is exactly how much the situation the situation of this man. Iniwanan siya. Sa verse 13 ating mababasa, David asked him, who do you belong to? Where do you come from? He said, I am an Egyptian, the slave of an Amalekite. My master abandoned me when I became ill 3 days ago. So dahil po sa kalagayan niya na nagkaroon ng karamdaman, hindi na siya mapapakinabangan, iniwanan na siya. Inabandon na siya ng kanyang Panginoon.
ng kanyang slave master. So, ito po ang larawan. Wala na siyang kaibigan, walang bayan, walang amo, left for dead. Left for dead. So, this is exactly how much the devil values your life and my life. Ganyan naman ang demonyo, hindi po ba? Ang layunin ng demonyo ay ano sabi sa John chapter 10 verse 10? Naparito ang kaaway para magnakaw, pumatay, at pumuksa. No? He delights in using us up and throwing us away. Yun lang naman ang purpose ng kaaway eh. Gamitin tayo at itapon tayo pag hindi na tayo kapapakinapakinabang. And ito po ang larawan. The sinner only has one friend. Ang makasalanan ay meron lang isang kaibigan at matatagpuan ng kaibigang ito katulad ng declaration ni David sa Psalms 142 verse 4. Look and see, there is no one at my right hand, no one is concerned for me, have no refuge, no one cares for my life. Naranasan to ni David. Naranasan ni David ang sitwasyon na walang kaibigan, walang nagmamahal, wala sa kanyang kanan, walang may concern, wala siyang masilungan. Ayan po mga kapatid ay larawan ng bawat isa sa atin. We are foreigner, friendless, at pangatlo, atin pong mababasa, he was famished. Ito po ay literally, ang ibig sabihin ay starving to death. 1 Samuel 30:12, part of a cake of pressed figs and 2 cakes of raisins. He ate and was revived, for he had not eaten any food or drunk any water for 3 days and 3 nights. Alam naman natin mga kapatid na we can survive kahit 40 days without eating, but we cannot survive 3 days without water. 3 days po ang binanggit dito, palatandaan sa susunod na araw, mamamatay na siya. Kasi yun lang po ang kaya ng tao na tiisin. Kaya yung tao po na hindi na kumakain, hindi na umiinom, alam nyo na ang pupuntahan nun. 3 araw lang na hindi uminom, ay bibigay na po ang body organ, bibigay na po ang katawan. Kaya nga po, sa Pilipinas, para lang mabuhay yung tao, bibigyan ng dextrose. Kakargahan ng dextrose, pipilitin pong magkaroon ng fluid ang katawan dahil pag wala na pong fluid ng 3 days, alam nyo na yon, papunta na yon sa kamatayan. So yung word na ginamit dito ay famished, matinding pagkagutom. At ito po ang naranasan ng alibughang anak. Naaalala nyo po ba yun? Yung bunso na lumaya sa kanyang tatay, kinuha ang kanyang mga mana, nang buhay pa yung tatay niya, at ito po yung ng ibang bayan, inubos po yung kanyang yaman sa mga makamundong pamumuhay, at pagkatapos po ay nagutom na dahil naubos na ito. Namasukan bilang taga-alaga ng baboy. Nung una, kinakain niya pagkain ng baboy, pero kalaunan, kahit pagkain ng baboy ay wala na dahil sa matinding famine. At dahil sa matinding pagkagutom, naisip niya, sa bahay ng tatay ko may mga pagkain. No? At sa bahay ng tatay ko, may mga alipin. Uwi na lang ako doon, hindi na bilang anak, kundi bilang alipin. Alam niyo po, sa sitwasyon na ito, ng great famine, sa kanyang karanasan, wala ka ng ibang aasahan kundi ang kapangyarihan ng pwedeng magligtas sa iyo doon. At ito po'y providence na lang ng Diyos. Biyaya na lang ng Diyos. Maaaring may dumating ng tao, maaaring may dumating na stranger din sa lugar na yon, pero paano ka makakaasa na papakainin ka ng sino mang darating? Wala. Kawalang pag-asa. Pero dahil po ang Diyos ang siyang kumikilos sa lahat, siya ang makapangyarihang magbibigay ng habag at tutulong at magliligtas sa sino mang ninanais niya ayon sa kanyang plano. Nangyari nga po sa buhay ng lalaking ito na dumating ang kaligtasan. So literally, he was starving to death. The world and everything or anything in this world will never satisfy the longing of the soul. The sinner will never find fulfillment in the arms of the world. It is only in the person of the Lord Jesus Christ that the sinner can find true rest and perfect satisfaction.
Ito po yung pinag-aralan namin kagabi sa mga kapatiran sa Amerika. Satisfaction can only be found in Jesus Christ. Makikita po natin yan sa Matthew 5:6, Psalms 107 verse 9. Sa Panginoon lang po natin matatagpuan yung true satisfaction. So, pinakain siya ni David at tinanong kung ilang araw na, sino siya? At ang sabi nga po, siya ay isang Egyptian na hinuli at ginawang alipin ng Amalekites. So nakita po natin yung man's situation. Let us now look at his Savior. So what did his Savior did? Makikita po natin sa verse 11, he found him. Sino po nakatagpo sa kanya? David. He found him. Not the other way around. Hindi tong taong ito ang nakatagpo kay David. Ang sabi po, 1 Samuel 30 verse 11, they found an Egyptian. It is not the Egyptian who found David, but it was David who found the Egyptian. The company of David found him. So, ito po tandaan ninyo, pagdating sa kaligtasan, no sinner can truthfully say that he has found Jesus. Kaya yung mga testimony nagsasabing natagpuan ko ang Panginoon, hindi yun totoo. Nakatagpo ko ang Panginoon, hindi po yun totoo. Ang totoo, natagpuan ka ng Panginoon. It is the Lord who does the looking. It is the Lord who does the finding. It is the Lord who does the awakening to the need of salvation. Sa ating mga sarili, hindi natin hahanapin yon. Sa ating mga sarili, tayo patay sa kasalanan. Hindi natin matatagpuan ng Diyos kahit kailan. We were blinded and we are in darkness so that we cannot see the light. It is Jesus. It is God who do the seeking. It is God who do the finding. It is God who do the awakening. At malibang buhayin muna tayo, we cannot see and we cannot find the way, the truth, and the life. Amen? So, John 6:44, ang talata dyan, anong sabi? No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last days. So, tayo ay nakatagpo lang sa Panginoon dahil inakay tayo ng Ama. Sa Luke 19:10, ang linaw naman niya, yan yung prodigal. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Jesus came to look, to seek, and to save. Amen? So, yan. So, his Savior found him. And when the Savior found him, ano sumunod? His Savior fed him. David and his men met the need of this man. They found an Egyptian in a field, brought him to David, gave him water to drink and food to eat. Binanggit pa nga ho dyan kung anong ipinakain sa kanya. No? Part of a cake of pressed figs, 2 cakes of raisins, he ate and was revived. So, ang larawang ito mga kapatid ng pagkain na ipinakain ni David sa kanya for his nourishment is also a picture of great salvation. David and his men met the needs of the man. Jesus, when he is received, meets the greatest need of mankind and the need of the soul. He brought or he brings salvation and he brings forgiveness and eternal life. Jesus is the only one who can satisfy the deepest longing of the heart of man. Sa Biblia, ang sabi, hindi lang naman sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, I am the bread of life. Sino mang kumakain sa akin, hindi na magugutom, I am your sustenance. So bakit inilalarawan ng Bible si Jesus bilang bread of life? Kasi iba yung bread of life sa natural bread. Sa Biblia, laging binabanggit yung lebadura. Ano yung lebadura? Yung yeast. Ano bang function and purpose ng yeast? Yung yeast,
ay nagpapalaki lang sa tinapay. Binabago ng yeast ang larawan ng dough. Yung dough, kapag nilagyan ng yeast, aalsa ito. Babaguhin niya yung texture, babaguhin niya yung laki ng tinapay. Kaya ang paglalarawan ng yeast ay simbolo ito ng kasalanan. Kasi ganun ang kasalanan, kapag nailagay mo sa buhay ng tao, babaguhin ng kasalanan ang tao. Totally ay he or she will no longer be the same. Ganun po ang nangyari, no po? Sa Hardin ng Eden, nang pumasok ang kasalanan sa tao, binago nito ang unang tao. Sabi nga ng Diyos kailangan nating alisin ang tao sa Hardin ng Eden dahil pag nandito sila, makakain pa nila yung tree of life, hindi na sila mamamatay. So, binago po ang tao ng kasalanan. Namatay sila sa espiritual nilang kalagayan, natakot sila sa Diyos, they hide from God. Totally, binago ng kasalanan ang tao. Kaya yung levadura, yung yeast, it is a picture of sin. Kaya po mga kapatid, sa Biblia, laging binabanggit ang tinapay na walang levadura. At ito yung ipinapakain ng Diyos sa mga Israelita. Naaalala niyo po ba yung Feast of the Passover? Magpapatay sila ng guyang bata. Yung dugo nito ipapahid sa mga doorpost at sasabayan nila yon ng kain ng tinapay na walang levadura. Signifying that it is a cleansing moment for you. Kailangan kayong maging malinis, walang levadura. Kayo yung tinapay na hindi dapat merong levadura. Ang problema, wala namang ganun. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, lahat tayo ay may sarili nating pampaalsa. Meron tayong pampaalsa sa ating mga buhay na kailanman ay hindi natin kayang tanggalin at hindi natin kayang pagtagumpayan. Binabago tayo nito sa ating tunay at orihinal na disenyo. At ito ay ang kasalanan. Pero merong naging tao na kailanman ay hindi nakatikim ng levadura. Ito ay ang tinapay ng buhay, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po maging sa communion, sa pag-aalaala natin ano po ba ang ginagamit natin? Yung walang levadurang tinapay. Pagsisimbolo na ito si Jesus. Na dapat nating maintindihan, si Jesus ang tinapay ng buhay, wala siyang yeast dahil hindi siya nagkasala. By reminding ourselves that Jesus remained and always and will be without sin. At dahil doon, siya lang ang merong kakayahan na maglinis ng ating buhay at tubusin tayo sa kasalanan na taglay-taglay ng bawat isa. Amen? So, si David, sabi po dyan, John 6:48-51, sabi ni Jesus, I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Nakita niyo po mga kapatid, si Jesus ay tinapay. At yung kanyang pagkain, pag kinain, hindi na muling magugutom. It is only Jesus who can satisfy the longings of the heart of man. Amen? Now, pangatlo, let us look at His salvation. Ayan. Paano ba siya naligtas? Sabi po, this man was freed by David. His life was changed after he met David. Or rather, vice versa, after David met him. Notice what David delivered him from. He was delivered from one, slavery. The slavery of what? The slavery of sin. Romans 6:16, Ephesians 2:1 and 3,
and He sets the captives free. Yan din po ang binabanggit sa Ephesians 2:1 and 3. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you allowed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. So pinalaya po siya from slavery, salvation from slavery, and deliverance from death. The man would have surely died. Kung hindi dumating si David, mamamatay na po yung taong yon. But David brought him life. Tandaan po natin, the Christian need never fear death. He has been delivered through Jesus Christ. John 5:24, ano po sabi ng Bible? Very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Ganito rin ang sabi nung nung lalaki, hindi po ba? Kung hindi mo ako papatayin, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang iyong sambahayan. So, yun pong pangako ni David na yun, tinupad niya. Hindi niya pinatay ang lalaking ito. So, sa pangatlo, makikita po natin, he was delivered from slavery, from death, and from being disused. Here was a man who had been used up and thought his life was over. But David gave him new life and a new future. So, what Jesus does for those He saves? Sabi po sa Ephesians 2:10, Jesus rescues us from the scrap pile and put us in the service of the King. Sabi po ng Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us. Mga minamahal na mga kapatid, tayo dati basura, patay sa ating mga kasalanan, walang kakayahan. But just like this man, when David met him, he delivered him from slavery, he delivered him from death, and he delivered him from being disused. Inilagay siya sa panibagong buhay, sa panibagong pagkakagamitan. Naging instrumento siya sa kaligtasan ng pamilya ni David at ng kanyang mga sambahayan. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas at sa mga susunod na mga araw. But there is one thing I do know for sure. I know that I am saved and that Jesus came to where I am. At the right moment, He gave salvation by regenerating my dead spirit. I know that I am saved because God grant me the faith to believe in His only begotten Son. I have a new life and I am grateful that He loved me before I loved Him. And thank God, He lifts the fallen, He delivers the captive, and helps the burdened, and He saves the sinner. Thank God, I was found. Yun po yung inaawit natin sa Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Ngayon, sana nakita natin sa kasaysayang ito kung sino tayo, kung sino ang Panginoong Hesukristo, at kung ano ang kanyang ginawa. So nakita po natin sa kwentong ito ni David at ng lalaking ito kung papaano ang habag ng Diyos sa kanyang kaaway. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel,
mula po dito sa Winnipeg, Manitoba para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos.